Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas at Attorney Claire Castro. Today is December 26, 2025. At okay ba ang ating audio mga clear? Well anyway, nilabas na ni Congressman Leviste yung kanyang Cabral files. Ang tanong natin, ang sabi niya, meron daw itong kopya sa ibang mga taga DPWH. So, kung meron naman kopya yung ibang mga taga DPWH nito, so ano yung pagiging misteryoso nito? Bakit lumalabas sa kanya mga interviews noon, nung hindi pa siya napupuna, nung hindi pa sinasabing ilabas mo yan, at hindi kino-question yung authenticity nito, parang ang dating is siya lang ang may kopya, at saka si Jose Cabral. Na para bang this is something to be revealed, na kapag ito'y nireveal niya, yung buhay niya, malalagay sa kapahamakan. How can it be? How can it be? Kung marami naman taong tiga DPWH, kung totoong may ganitong klaseng kopya, ha? Pareho, ha? Diba? Kung may ganitong klaseng kopya, bakit naman manganganib ang buhay niya kung halos lahat naman tiga DPWH may ganyang klaseng kopya? Kung totoo. Okay? So, anong nakakatakot doon? So, trying to play mysterious, na parang siya lang yung pinagtiwalaan ni Jose Cabral. Tandaan natin, sabi niya, di ba, pagkapanalo pa lang niya, humingi na siya ng kopya nito. So, kung kapapanalo mo pa lang, paano ka naman ganun pagtitiwalaan ni Jose Cabral kung may mga lihim-lihim talaga dyan sa papel na sinasabi niya? Di ba parang may nabanggit pa siya na may mga notation, may mga sulat kamay, na hindi naman niya alam kung sino sumulat na mga annotation na yun, or notation na yun. Ano ba yung pinakita niya? So far, may mga notations ba? Pero pakinggan natin muna yung news, mga kaklira. Kasi, ito ba, ang gusto ba niya is he really trying to help? Is he trying to help the government? O he is just trying to help to boost his own career? Yun na yung tanong. Diba? Sige, tuloy natin. Tingnan natin itong news, mga kaklira. Sa mahabang listahan ng proponents sa loob ng tinaguriang DPWH leaks, may nag-iisang item na nakapangalan kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ito, diba? Siyempre, intriga na to. So, kung ito man ay parte ng list ni Leviste, ni Congressman Leviste, tinanong ba niya muna, anong proyekto to? Tinanong niya ba muna? Ito kasi tanong ito bang mga nandiyan na mga nakalista? Kung authentic to, ha, mga aklira, yung mga nakalista, talaga bang proyekto? Natuloy ba? Yan ba talaga ang proponent? Ghost project ba? Ongoing? O failed? Diba? O maanumalya? Kung natuloy ba, maanumalya ba? That's the issue. Kasi kung ito naman, may proponent nga, dahil sinadya silang bawa ng isang congressman, at kailangan sa kanyang lugar, katulad ng ginawa ni Senator Villanueva, di ba? Nagpagawa siya ng tulay. Tama ba yun? View deck ba yun, something? Sa Bulacan? At kumbaga, pinasinayaan pa nila, parang nung natapos, kasama niya si Henry Alcantara, Engineer Henry Alcantara, at parang nagparada pa sila doon. Di ba? At pinapangalandakan na siya yung proponent. Kung natuloy naman yung ibang mga proyekto, walang kickback, at nakabuti sa isang syudad o sa isang lungsod o sa isang probinsya, kailangan may question yun. Pero ang dating kasi dito, mga ka-clear, wait lang hindi ba, ang lumabas kasi sa ginawa na pagpa-interview ni Congressman Leviste, para bang lahat yung kopya daw niya
lumalabas na parang, misteryoso. Kailangan imbestigahan lahat. Na para bang lahat doon questionable. Lahat ng pangalan nandodoon corrupt. Gano'n yung gusto niyang palitawin, 'di ba? Kaya nga nung winarningan siya ni Senator Lacson, mag-ingat siya sa kanyang mga sinasabi. Kasi hindi lahat ng senador diyan, lalo na yung bago, included diyan. Pero nilalahat niya, 'di ba? Gine-generalize niya. Kaya pati nanay niya tinamaan, 'di ba? So bakit hindi niya tanungin yung nanay niya, "Nanay, yung bang iyong proyekto, ikaw ba talaga ang nag-insert nito? Nanay, anong ginawa mo sa dito? Sa proyektong ito, natuloy ba ito?" 'Di ba? Trying to be mysterious na, trying to create an intrigue, 'di ba? Yun yung dating, eh. Oh, sige tulad nito mga clear. Hmm. na may project cost na 100 million pesos sa DPWH budget ng National Expenditure Care of pa yan mga ka-clear, care of yan, oh. Program noong 2025. Nakalista sa ilalim ng OP ang proyektong ito na mayroon ding remarks na care of First Lady Liza Araneta Marcos with request letter from District Representative Faustino Ino D, ang 6th District Representative ng rehiyon at ang kasalukuyang House Speaker. Sa aming pagsusuri, Ito mga ka-clear, oh. Imagine ninyo ha, pansinin niyo 'to, teka lang, lalaki ba? Okay, lakihan ko na. Itong project na 'to, 'di ba, kinuha ko ng picture, eh, para mas mabasa ko. Organizational outcome, ensure safe and reliable national road system network development program, construction of bypass and diversion roads, construction of Kawayan City, Northeast alternate route, ano to, Santa, ganyan. Kawayan Isabela, Kawayan City, Isabela. Mga clear. Ito ba, sa tingin nyo, ang First Lady ang magpapagawa nito o magiging proponent nito? Samantala may sariling congressman itong lugar na 'to. Bakit pa siya dadayo sa isang lugar ang First Lady para magpagawa ng bypass road at siya maging proponent nito? O, 'di ba? O, sige tuloy natin. Kasi ano nangyari sa program na 'to? Ano nangyari sa proyekto na 'to? tumagos sa 2025 General Appropriations Act ang proyekto na nakasentro sa construction ng Sa 2024 'to, tapos tumawid ng 2025. isang alternate route sa northeast portion ng Kawayan City, Isabela. Ayon sa DPWH website, Setyembre nitong Oh, 'di ba? Pilit mga ka-clear, pilit na inuugnay ang First Lady. Intriga, 'di ba? Nandiyan diyan. Maybe may gumamit ng pangalan, maybe intriga, pero maliwanag hindi ito natuloy. No, ulat ng ano, ng bilyonaryo. 'Di ba? Kung totoo na ang proponent ito si First Lady, at may balak dito sa proyektong 'to, balak na nakawan, gawing ghost projects, dapat natuloy, 'di ba? Dapat tinuloy, no matter what. Pero bakit hindi? 'Di ba? And because of that alleged Cabral files, yung mga tao na inosente, nagagawa ng intriga. 'Di ba? Kaya dapat itong mga mambabatas ito, careful sila sa kanilang mga binibitawang salita. Parang ano, parang masyado silang excited
kapag nakakahawak ng mic or kaya nasa harapan ng camera, nagba-vlog o kaya bibigay ng content sa Facebook or Twitter or X. Makasalita lang yung iba. Hindi lang si Congressman Leviste Marami dyan na makakomento lang. Pero walang basihan. That's too irresponsible. Considering na mababatas pa sila. Diba? taon isinagawa ang bidding para sa nasabing proyekto. Oh, ulit. Kailan pa? Oh. Bidding para sa nasabing proyekto. Setyembre nitong taon isinagawa ang bidding para sa nasabing proyekto pero idiniklara itong failed sa kaparehong buwan. Nang hinga natin ng komento ang palasyo tungkol dito, tumanggi itong bigyang pakahulugan ang mga dokumento na umano'y nagmula sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Hanggat wala raw kumpirmasyon ng DPWH na sa kanila nga galing ang listahang ito, maituturing na hearsay lang ang tinaguriang DPWH leaks. Pwede rin daw itong maihambing sa mga dinoktor o fabricated documents. Clear. Sabi niya, as early as June, di ba? Si Congressman Leviste, nakipag-usap siya. Tapos kailan siya binigyan ng kopya? September? Basta early part na tong taong to. Pero never niya itong ipinakita. Para at least ma-authenticate man lang nung buhay pa. Si Yusek Cabral. Dapat, sinimulan niya na magpa-imbestiga noon sa sarili niya. On his own. Tanungin niya bawat isa. Kinuha lang naman niya yan. Kopya na yan. Para makita yung proyekto doon sa kanyang distrito. Kasi, kalaban niya Tama ba? Or, taga Batangas. Sino yung congressman? Ha? Tingnan natin. Yung congressman na nag-selfie pa siya? Wait, anong pangalan yan? Ayun, Garjola. Si Garjola. Ito yung inaano niya, ito yung tina-target niya Diba? So, with that document, ang tanong natin, with that document, kung tina-target niya si Congressman Garjola, may nakuha na ba siya? Did he ever file a case against that man? Sabi nga natin, si Senator Trillanes, hindi na kailangan maging congressman o senador. Nakakapagsampa ng kaso. Diba? Nagsasarili ng investigasyon. Kung talagang gusto nyo na pasampahan yung mga kaso, tinuturing nyo na may kinalaman sa anomalya. Investigate on your own and file a case. Hindi yung nandiyan lang kayo sa harapan ng camera. Pa-media lang. Wala mangyayari doon. Diba? Wala mangyayari doon. Nag-iingay lang Ingay lang. Tapos wala nangyayari. Dapat good governance na may action. Hindi pwedeng pa-media lang. Okay? Wait sige, tuloy tayo. Hiningan din natin ng panig si House Speaker Bogie D at si DPWH Secretary Vince Dizon pero hindi pa sila tumutugon sa aming mga mensahe. Bilang paglilinaw, hindi insertions kundi line items ang proyektong nakapangalan sa First Lady at ang mga clear, naka-care off lang to, hindi. Diba? Pero nabibigyan na ng intriga to. Pero failed nga yung bidding Diba? Kasi sabi, ang tingin ko nga, kung talagang kay First Lady yan, at meron siyang gustong gawin dyan para gumanda yan, maaaring hindi matuloy yan. Hindi magiging reason ng failed bidding dyan. Ipapabid dyan ng maayos. Diba?
mga laman ng dokumentong ito. Ibig sabihin, ito ay parte ng pinagdedebatehang mga proyekto sa House at Senate budget hearings hanggang sa Bicameral Conference Committee bago formal na maisama at maisabatas sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero, ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, bagaman lehitimong nakasulat bilang isang proyekto, hindi ibig sabihin ay ligtas na sa anomalya dahil sa proseso Pero mga kakri, sa gaan naman, wala naman nakalagay na care of to. Diba? ng pagbubuo pa lang ng DPWH budget, may brasuhan na umano mula sa mga politiko. Sa listahang ito, lumabas din sa ilalim ng Name of Proponent column ang pangalan na Sec Abalos. Sa ilalim ng Remarks column, nakalagay ang mga salitang Care of Sec B. Abalos. O, tingnan nyo to mga kakri. Nagsalita rito si si Mayor Benhar, no? Abalos. Oh. Ito pala, matagal ng problema doon sa lugar nila. At kumaga, complaint ito ng kanyang ama. Complaint ito ng kanyang ama. Dahil sa nadadanyos yung property nila because doon sa pagbaha. So, nag-complain siya. Bakit walang ganito? Ba't walang ganyan? Tapos, dahil may gagawin at aayusin, abay, kinare off na. Hindi naman ibig sabihin na proponent na si Abalos. Dahil nga, sinabi lang na ito ang dapat gawin, ito ang dapat gawin. Naging proponent na. So, lumalabas dito, parang ang dating, ano to? Anomalous agad. Ganon kasi yung gustong palabasin. Na, dapat sabi nga natin, dapat maging careful. Maingat. Lalo na kayo, mga mambabatas, ang trabaho nyo, gumawa ng batas. Diba? Gumawa kayo ng batas. Hindi kayo magkikreate ng intriga. Trabaho nyo, gumawa ng batas, hindi gumawa ng intriga. At saka kayo magpapamedya. Diba? Kung hindi kayo sigurado sa inyong mga sasabihin dyan, at hindi nyo pa naman ito na-iimbestigahan kung anong resulta ng mga to, huwag muna kayo magsalita. Pag ready na kayo with all your pieces of evidence, then go back and submit those evidence. Diba? Imagine mo, ilang linggo na itong Cabral files na to. O, may naidulot ba? May na-resolve ba? Meron ba nasampa ng kaso si Congressman Leviste using that alleged Cabral files? Diba? Okay, tuloy tayo. Isang line item para sa isang flood control structure sa Cabagan, Zambales. Dinivert nila ang river. Tapos tinatamaan yung property namin na Na-divert ang river, dinivert nila yung river, tinatamaan yung property nila. lahat. So ang gusto lang ng daddy ko, ayusin nila. I have nothing to do with that. It's my dad who nagsumbong yata siya kung paano kasi talaga na damage. It's a valid complaint. But then, up to now, wala silang ginagawa. Nasa name of proponent din ang dating DPWH Undersecretaries na si Roberto Bernardo at Eugenio Pipo Jr. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga natukoy na personalidad para sa agenda. Diba? Pag nabalita kasing ganito, ang isip ng tao, negatibo na dito sa mga to. It's unfair. It's really unfair. Diba? Wala silang kinalaman, nadawit bigla yung pangalan, tulad nung kay dating Secretary Benhar Abalos. Tatay niya pala. Dinivert yung river, nagrereklamo yung tatay niya, dapat paayos, sidahan niyo sa kanilang property. Ngayon, kinare off ngayon kay Benhar Abalos. So, lumalabas, proponent na siya. Diba? It's too irresponsible. So, kaya ang tanong natin dito, yung na-create na idea, yung concept ng Cabral files. Kasama na rin yung DPWH leaks. Diba?
So irresponsible kung sasabihin nyo ng DPWH leaks na pangalan pa lang eh. Cabral Files, na para bang nililihim ito. Lihim na lihim. Yung pala, sabi ni Congressman Leviste, meron naman kopya yung mga taga DPWH. So it means, hindi siya secret. Kung totoong meron, mga kakliran. Totoong meron. At bago siya magsalita, tanong naman natin, with all due respect, dahil kayo kagalang-galang na mga mambabatas. I mean, just be responsible. Evidence first. Before creating. You have to do instead of creating intrigues, gather pieces of evidence. And then that's the time. Pag meron kayo ebidensya, at hindi na magiging questionable yung mga sinasabi nyo, that's the time na kayo humarap sa media. Hindi pagkakuha nyo pa lang ng papel, harap kayo agad sa media, gawa kayo ng intriga, then pag-uusapan kayo the whole week. Diba? Okay mga kaya, hanggang dyan lang muna po na tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Casas, nagpapaalala lang, huwag tulugan ang iyong karapatan. Bye-bye!